And the Lord has been amazing because He has given us a very, very powerful series on discipleship. Huwag po natin kakalimutan na ito po ang huling inutos ng Panginoon. Di po ba sa kultura ng mga Pilipino o di kaya sa iba't ibang kultura kapag ang isang tao po ay malapit ng pumanaw, napakabigat po ng kanyang huling mga habilin. Napakabigat din po ng kanyang pinapamalas na pagpapala o sumpa dahil meron po itong kapangyarihan sa spiritual na ano no na antas ng tao. Kaya napaka-importante pong wag nating kakalimutan na ang utos po for discipleship ni Christ, ito po yung panahon bago po siya umakyat sa langit. And this is absolutely something that we should all understand and grow towards too. So, ito po ay napaka-importante. Napag-usapan po natin the past two Sundays, what is discipleship? Dinefine po natin siya. Napag-usapan natin na ito ay utos ng Panginoon, parang huling habilin niya. Napag-usapan natin ang importansya nito. Pangalawa po, no nakaraang linggo, pinag-usapan natin yung counting the cost, the sacrifices involved in true discipleship. Ang mga tao po na naging ano na no, na naging nagpasakop na po sa Panginoon and understood what the cost of discipleship is. Ito po yung mga tao na pagkakatiwalaan ng Panginoon upang ipamalas po ng ating Ama ang grasya, talino at kapangyarihan, lalo na po ang pag-ibig na magpatuloy po sa kanyang pagdidisipulo o ang kanyang pagiging disipulo ni Kristo. It is very important for us to understand that those who understands and lives the cause of discipleship, meaning they have accepted it, alam nila yung mangyayari sa kanila, alam nila yung isasakripisyo nila, alam nila yung uunahin nila. Napaka-importante na kapag tayo ay nagdesisyon sa larangan na to, tayo po ay bibigyan ng Panginoon ng pagpapala, bibigyan niya tayo ng otoridad mula sa langit. Pag-uusapan po natin yan mamaya at makikita po natin ang pagkakaiba. Kaya po sa araw na ito, pag-uusapan natin ang ano nga ba ang kailangan nating gawin in terms of the Great Commission, which is discipleship. So, ano nga ba ang ating role? Ano nga ba ang ating responsibilidad? At ano nga ba ang mangyayari sa atin kapag tayo ay nag-umpisang magdisipulo? Kaya po bago tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, kayo po ang magpala sa amin sa araw na ito. Hayaan niyo po, Panginoon, na kami ay magkaroon ng sapat na atensyon upang maunawaan namin. Karunungan, Panginoon, upang ito ay maiukit namin sa aming isipan at syempre pag-ibig sa iyong salita para mailubog namin sa aming puso at ito po ay maipamuhay namin. Ang hiling po namin, Panginoon, sa oras na to, maranasan ka po namin. Ikaw ang marinig namin. Ang pag-ibig, kapayapaan at kagalakan mo, Panginoon, ang bumalot sa lahat ng nanonood ng mensaheng ito. At ikaw, Panginoon, ang maitaas, mabigyan ng gloria, mabigyan ng pasasalamat dahil ikaw ang karapat-dapat. Kami po, Panginoon, ay nagpapasakop sa iyo sa oras na to at hayaan niyo po na kami, Panginoon, ay mamuhay sa katotohanan. At pag kami, Panginoon, umiwas sa hirap dahil ang aming pananaw ay gusto namin ang pinakamadaling klasing pamumuhay. Ngunit sinabi niyo nga, the cause of discipleship entails a sacrifice. Ang cause of discipleship means that we will love no one else above you, that we will pay and count the cost of discipleship. At grabe ang kapalit nito, Panginoon, kapag ito ay naging totoo sa aming buhay. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayan. Tuloy po natin ang napaka-makapangyarihang mensahe ng Panginoon. Napakasimple, ngunit siksik, liglig at umaapaw. So una po sa lahat, tayo po ay dapat munang maging disipulo ni Kristo. Kaya iyan po yung unang role natin. Basahin po natin ang Matthew 28 verse 18 to 20 Amplified Version. Basahin po natin sabay-sabay at kung maaari po at appropriate sa inyong lugar na pwede po kayong tumayo to give holy reverence sa pagbabasa ng salita ng Diyos. I would like to ask you to stand up where you are if it's appropriate and read the verses with me. And Jesus came up and spoke to them, saying, all authority in heaven has been given to me, and on earth
as well. Go, therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. And may the Lord add blessing, understanding, and power to the reading of His mighty word. Dalawang puntos po ang pag-uusapan natin dito. The authority of Jesus empowering our mission. So, ang otoridad po ng Panginoon, sabi, binigay sa Kanya sa langit at sa lupa at papaano ito kumikilos doon sa ating mission ng discipleship. Ikalawa po, ang mandato ng Panginoon na tayo po ay dapat maging disipulo at magkaroon ng mga disipulo. At hindi lamang to limitado kung saang lugar na andyan ka, katulad po na nangyayari sa ating simbahan ngayon. Nandito po ako sa New Zealand, meron po akong disciple sa Japan, meron din po akong disciple dito sa New Zealand, may gawain tayo rito. At syempre, iba't ibang lugar sa Pilipinas. Meron po tayo sa Pangasinan, Mercedes Bicol, 13 Martires, at inaantay po natin ang pagbubukas ng Paete, Siniloan, at iba't iba pang mga lugar na maari tayong magkaroon ng simbahan as our extension. So, reaching every nation, pag-uusapan po natin siya ng mas malalim at mas malawak. Balik lang po tayo doon sa main verses natin today, sa Matthew 28:18 to 20. I-explain ko lang po bago tayo dumako doon sa ating dalawang puntos na napaka-importanting dapat pag-usapan. Una po sa lahat, ang sabi ng Panginoon dyan, sinabi niya sa mga disipulo niya, pagkatapos po nilang mag-almusal sa Sea of Galilee. So ang ganda po kasi nung kanilang eksena dahil ito po ay kung saan niya tinawag ang kanyang mga unang disipulo, si Peter, James, and John. At si Andrew po yung nag-anyayaya kay Peter na maging disipulo po ni Kristo. Tinawag niya po. At sa same area, ang nangyari, doon niya rin binigay yung Great Commission na ito nga pong binasa natin sa Matthew 28:18 to 20. Huwag niyo pong kalimutan to. Dalawang steps. Una sa lahat, kailangan ka maging disipulo. Pangalawa, kailangan kang magdisipulo. So, sa isang Kristiyano who is not being a disciple, ang taong yan po ay namumuhay sa kasalanan. Dahil hindi niya sinusunod ang utos ng Panginoon, ang huling habilin, ang huling utos ng Diyos. Maging disipulo mo ako ni Jesus at maging disipulo ka na nagkikreate ng kapwa mo disipulo. So, sinabi niya ito sa mga disciples niya at kailangan magkaroon sila ng mga disciples themselves. So, napaka-importante po maunawaan natin yung framing na yan. Ito po ay isang ministry na maari na pagtitignan po natin at ang iba't ibang ministry, maaring ito ang isa sa pinakamahirap. Kasi ikaw ay magpapaalaga, sasabihin mo doon sa discipler mo, sa spiritual parent mo, ang mga pinagdadaanan mo, kasama mo siya tagumpay, at syempre sa pagkatalo, kasama mo siya sa kabanalan at kasalanan. Syempre dapat umiwas tayo sa kasalanan. At ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa inyong dalawa dahil kayo ay nagpapasakop sa huling utos ng Panginoon. To be a disciple and make disciples. So napaka-importante po na wag natin kakalimutan yan. And so, this is the Great Commission. Kaya nga po sa simbahan natin, very strong tayo sa discipleship. Hindi po tayo pwedeng hindi magdi-disciple dahil yan po ang mandato ng Panginoon. Yan po ang inutos ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pag-usapan po natin yung unang puntos, the authority of Jesus. Matthew 28:18 from the New Living Translation. Again, if you can stand up with me wherever you are, please do so. Ito po ang sabi dyan, I have been given all authority in heaven and on earth. So, bigyan po natin ng emphasis. So, si Lord, He has ultimate dominion. Si Jesus. Okay, so isipin niyo na lang po, di ba? Kapag kayo ay sergeant at arms sa classroom na officers, binigyan kayo ng otoridad ng teacher na hulihin ang mga maiingay. Di ba? Nagsusulat ka ng noisy boys. Tapos ilang beses siya naging noisy, di ba? John, 1, 2, 3. Di ba? May magandang pa siya, di ba? And so, yung otoridad na binigay sa iyo ng guro ay pwede mo ngayon gamitin sa iyong kapwa mga estudyante.
At ang mga kapwa mo estudyante, syempre, rerespetuhin nila yung opisina kung saan ka na-elect because you have been elected into that office. Ang pinagkaiba po natin, tayo po ay hindi lang na-elect kung hindi tayo po ay pinili. So tayo po ay pinili ng Panginoon upang maging disipulo at magdisipulo. So ang otoridad ng Panginoon ay nasa atin. Huwag po natin kakalimutan bilang mga disipulo, ang ating pagpapasakop sa mga spiritual parents natin ay dapat buong buo dahil sila ang representative ni Jesus sa buhay natin. So we cannot be a disciple unless we are fully submitted to the lordship of Christ so that we may be submitted towards our spiritual parents, our disciples. In other words, meron po tayong total na pagpapasakop. Kaya nga po importante na ang ating puso ay malapit sa Diyos at nagdesisyon tayo na sundin siya bilang disipulo. Kaya po napag-usapan natin yung cost of discipleship. Nung tinawag po ni Kristo ang mga tao, kung gusto nila maging disciple, meron po siyang binigay na napakabigat na mandato. Una sa lahat, kailangan siya ang pinakamahal natin, walang papantay sa kanya, walang hihigit sa ating pag-ibig sa kanya. At ito po ay inuna doon sa mga kapamilya natin, asawa, anak, tatay, nanay. Ikalawa po na sinabi ng Panginoon doon sa mandatong niya, importanteng-importante na wag natin kakalimutan na dapat handang bitbitin yung krus natin. Nung panahon na yun, pag sinabi mo na unahin mo ang iba laban sa pamilya mo, scandalous po yun, shocking yun. Dahil sa kultura ng mga Jews, importante ang pamilya. And there is no one that competes against the family. And so if you are a responsible father, you will take care of your children first. Or if you are a responsible husband, you will take care of your wife first. So sinabi ng Panginoon, unahin mo ko. Yan ang una niyang mandato. Pangalawa, ang sabi niya, bitbitin mo yung krus ng kalbaryo mo. You carry your cross. During that time, kapag narinig ng mga Jew ang cross, they initially think about it as something, a form of suffering and punishment. Kasi nakita po nila yung mga nagbitbit ng krus patungo sa kanilang kamatayan na pinako sa krus during the Roman rule noong mga panahon na yun. Kaya naintindihan nila, kapag sumunod ako kay Christ, I will carry my cross. Ibig sabihin, I will die eventually. At na-emphasize po yan ni Apostle Paul yung death to self. But that's another story. At yung pangatlo, napakalupit pong mandato nun, whoever finds their life will lose it. Ito po yung mga Kristiyano na ang kanilang buhay ay nakasalalay sa kamunduhan. Kailangan may bahay at lupa ako, kailangan marami akong pera sa bulsa, kailangan yung mga anak ko nasa matataas na o magagandang klaseng eskwelahan, kailangan matataas ang grado nila, kailangan magandang sasakyan ko. Kristiyano sila pero namumuhay sa mundo. Kaya they lost their lives because they found it in the world. So, noong mga panahon na yun, syempre, ang mga Jew, dahil sila ay naniniwala doon sa Mosaic Law, at importante, syempre, yung pag-angat nila sa kanilang pamumuhay para maging komportable sila at sinabi ng Panginoon, whoever loses their life will find it. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi naman ibig sabihin na ultimately maghihirap ka. Ang mangyayari sa iyo, hindi mo uunahin ang kamunduhan. Uunahin mo ang Panginoon, katulad po ng pinangako niya sa Matthew 6:33, "Seek my kingdom and my righteousness first, and all of these things shall be added unto you. Every need shall be fulfilled according to the riches and glory in Christ Jesus." Sa Book of Philippians. So, the Lord guarantees na lahat ng mga pangangailangan mo will be fulfilled if you put Him first. At totoo po ang salita ng Diyos. Ako po yung patotoo sa inyo dahil inuuna ko po ang Panginoon, lahat po ng pangangailangan ng aking pamilya, hindi po siya nagkulang ang Panginoon. Pinulfill lahat ng Panginoon. Dahil anong sabi niya? All authority in heaven and on earth has been given unto me. And so yung pamumuhay po natin bilang mga disipulo ni Kristo at mga disipulo ni Kristo na nagdidisipulo, ang kapangyarihan at otoridad niya ay naisalin sa atin.
at nasa atin ngayon. Kaya meron tayong talino na maunawaan ng scriptures, 'di ba? The doctrine of illumination. Pag tinignan po natin, all of a sudden, you will experience the gift of the Lord Holy Spirit moving in you, the gift of knowledge. All of a sudden, nauunawaan mo ang scriptures at hindi lang nauunawaan kung hindi na ilalagay mo sa puso mo at nasasabi mo, na memorize mo at naipamumuhay mo. So yung authority ng Panginoon nakalakip dyan ng napakaraming bagay. Binigay sa mga anak niya na nagpadisipulo sa kanya to be a follower of Christ. Now, the people discipling uh, sa SNJ sa ating church right now are the leaders of the church. We are discipling. And we are discipling the disciples to become disciplers as well. So yun po yung full circle. Kaya ang ganda po ng sinabi ng Panginoon. So you have the authority. Sino po ang magko-convince sa tao na kailangan niya si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Sino ang magko-convict sa tao na kailangan niyang tanggapin at i-pray niya yung prayer of acceptance? Si Lord Holy Spirit. Dahil ang authority na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin ay ganap. Ang gagawin lang natin, i-share natin yung gospel, si Lord Holy Spirit ang magko-convict. So, hindi tayo dapat nalulungkot kung nireject yung ating gospel sharing, yung evangelism natin, at kung genuine yung salvation niya, then we should rejoice. Pagkatapos natin sa evangelism, then we offer discipleship because ito nga po yung mandato ng Panginoon. Hindi mo siya pwede na pamunuan na tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at pababayaan mo na siya dahil para siyang sanggol, spiritually speaking. Nakakita po ba kayo ng sanggol na nagtitimpla ng sarili niyang gatas? Nakakita ba kayo ng sanggol na nagpapalit ng diaper o nagsusuot ng diaper niya? Hindi. Wala. Imposible. Dahil sa kanilang murang edad spiritually, kailangan nila ng spiritual parent para alagaan sila until such time na sila ay maging mature enough na makakain sila ng solid spiritual food. Ito yung level ng kanilang maturity na hindi na sila malilinlang. Hindi sila malilinlang ng apostasy o yung mga maling katuruan ng ibang simbahan. Hindi nila iisipin na ang pagkapasakop sa Panginoon ay pabigat o pahirap dahil sabi ng Biblia, if you love me, you will obey my commands sa 1 John, and my commands are not burdensome. And that's how beautiful discipleship is. Dahil mapapalapit tayo sa Panginoon, meron tayong kaagapay na spiritual parents sa mundong ito na pwede tayong magpalakasan, pwede tayong gabayan, pwede tayong humingi ng counsel apart from the Lord Holy Spirit. And so you are accountable to your spiritual parent. Ang sarap ng mga pagkakataon na naririnig ko yung mga disipulo ko at nakakasalo ko sila sa tagumpay ng buhay nila. Ang ganda ng aming usapan kapag napag-uusapan namin yung mga kasalanang dapat ihinto sa kanilang buhay. At meron silang pwedeng pagsabihan na tao na mapagkakatiwalaan nila sa mga bagay na pinagdadaanan nila. Kaya ganun po yung pagkakaiba kapag wala kang discipler at hindi ka nagpapadisciple. So tingnan na lang po natin yung buhay natin. Nasaan na tayo ngayon kung hindi tayo nagpapadisipulo? Tayo ba ay lumago? Tayo ba ay lumalim sa relasyon natin sa Panginoon? O same old pa rin tayo? Tapos yung mga kausapan natin, hindi nakakapagbigay ng ambag sa ating buhay dahil hindi tayo na itutulak patungo kay Jesus. Yan po yung value ng pagkapasakop sa discipleship. Mababago po tayo. At magiging kawangis natin si Kristo. Dahil makikita natin yung discipler natin na responsible para siyang si Jesus. Dama mo yung pag-ibig ng Panginoon sa Kanya. Dama mo yung pag-alala ng Panginoon sa Kanya. Dama mo yung siya ay nananalangin para sa iyo at ginagabayan Kanya accordingly. And remember, if you are currently a discipler, an associate pastor of this church, a church leader, and you have disciples, remember the authority of Christ has been given unto you. So the fruits ng iyong labor, it will come from Christ. Wala tayong uh, wala tayong responsibility doon sa fruit bearing because the fruits will ultimately be given by Christ. Tayo lang ay yung daluyan. Kaya sabi ng Panginoon, I am the vine and you are the branches. Ang ganda nung kanyang sinabi na yun. If you remain in me and my words remain in you,
Ask whatever you wish, and it shall be given unto you. At kaduktong din po doon sa John 15, yung fruit bearing. At hindi tayo mafo-frustrate, hindi tayo maliligaw, hindi tayo ah, magkakamali o mababawasan yung pagkakamali natin with regards to people who we are supposed to disciple. Huwag niyo pong kakalimutan, maaari meron kayong i-disciple, ngunit hindi sila mananatili sa SNJ because they are called to another church. And that's absolutely fine. Because tayo pa rin na may kinabang when we disciple people. Marami po akong kilala mga Kristiyano, hindi nag-disciple, hindi rin nagpapadisciple. Sila po ay mga namumuhay sa kasalanan at kadalasan po pagkausap po sila, may pagka-miserable po ang kanilang buhay. Basahin po natin itong mandatong ito. If you can stand up with me as we read the scriptures, Matthew 28:19 to 20, NLT version. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. And may the Lord add power and blessing to the reading of His mighty word. Napaka makapangyarihan po ng sinabi ng Panginoon dyan. Hindi po main na utos yung go and make disciples. Hindi po yun yung go and make disciples. Ang main na utos. Ang main na utos po rito is, of course, uh, yung discipling or yung making disciples. It's all about baptizing them in a Trinitarian format. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Noong mga panahon po na yon, napakalupit po ng water baptism. Bakit? Kasi kapag ikaw ay nagpa-water baptize, dinideclare mo ang iyong allegiance, submission kay Christ. At makikita ka ng mga tao because you are being baptized in a public area. At pag ikaw ay na-identify as believer, ang iyong buhay ay manganganib. Kaya yung baptism during this time, napakabigat na desisyon para dun sa tao. Kasi ang baptism ngayon natin, especially if you are in a country that will not persecute you or you will not be life-threatened in terms of your public declaration of your faith through baptism. And so it does not really ring a bell so much compared to when Jesus made this declaration, made this mandate. So you will baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The Trinitarian formula. And syempre yung mga tao during that time, okay, pag nakita ako ng kapitbahay ako, pwede akong i-report. Kapag may nakakita sa akin Roman centurion, nakita niya yung mukha ko, nilubog tas umahon, then my family will be threatened as well. We will be in a position wherein maari kaming makulong, maaring makonfiscate ang aming kayamanan. So there is real life-threatening circumstance in making that decision. Kaya hindi po light ang decision ng mga tao nagpapadisciples during that time. So, hindi nila nadadilute yung salita ng Diyos. Kaya nga po yung filter ng mga panahon na yon solido. Yung mga nagpapabaptize, hindi na nasasabihin niya, I want to be baptized. No, they have made that decision to pay the cost of discipleship. Eh ngayon po sa mundo natin, masyado tayong komportable. Di po ba? Umattend ka ng church, hindi ka umattend ng church, parang baliwala. Attend ka lang ng church para gumanda yung pakiramdam mo. Hindi ka nasa simbahan para ikaw ay sumamba sa Panginoon. Dahil hindi ka nagpapadisipulo. Pero kung nagpapadisipulo ka, yung disciple mo sabihin sa'yo, nagkakasala ka. Mali ang ginagawa mo. Hindi makatarungan ang iyong ugali. Dahil nga po sa gantong klaseng ugali o behavior ng mga Kristiyano, marami pong natitisod. Kaya hindi sila naniniwala kasi they see nothing in terms of commitment to Christ. Tapos sabi dyan, teach these new disciples. Ano raw? To obey all the commands I have given you. So, paano mo maituturo ang isang bagay na hindi mo nasunod? So, ngayon, pag sinusunod mo ang salita ng Diyos, because you are a disciple of Christ, of course, you are reporting to a human representative ng Panginoon dito, then ikaw yung makikinabang dun. Kasi mas magiging maayos ang buhay mo. May disiplina ka, hindi ka matatakot sa bagyo,
Hindi ka matatakot sa testings, trials, and persecution because you are ready and you understand that. So yung courage is not the absence of fear. Yung pag-rescue ng Panginoon, it's not the absence of the difficulty, but God will see you through the difficulty ng buhay mo kung naiintindihan mo yung pagpapasakop sa Panginoon. Kaya nga po ang unang tinuturo natin sa Salvation in the Name of Jesus ang ating simbahan, you have to do your devotionals. You have to be intimate with Christ. Kailangan nagpe-pray ka kay Christ, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, and you meditate on the book of the law so that you may be careful to do everything written in it. We also ask you to memorize the scriptures so that when the time of need, you can use the scriptures as the sword of the Spirit, your offensive weapon against the attacks of the devil, or for you to be able to overcome the circumstance and overwhelm the problem. And when I say overwhelm spiritually, the problem does not remain a problem, it becomes an opportunity for learning. So you are changed. Halimbawa, nagkamali ka, nangutang ka, 5-6. O syempre, nayanig ka ngayon, nahirapan ka magbayad na bayaran mo, natuto ka na, hindi ka na mangungutang ngayon na 5-6 yung utang. Halimbawa, na-scam ka dahil meron kang greediness, 'di ba? Ang scam kasi sa internet, normally nangyayari yan sa mga tao na natatap yung greed nila. 'Di ba? Magbigay ka let's say ng ganitong amount, you have 10% rate of return every month. Kalokohan 'yun. Financially, it is impossible. Unless it is, let's say, a miraculous investment in terms of stock market, and then you get that type of return. But to guarantee a 10% return every month, that is absolutely unheard of. When it's too good to be true, it is too good to be true. So, ganun po siya. Nauunawaan natin, tumatalino tayo, lumalawak yung pag-iisip natin. Hindi tayo umiiwas sa hirap. Sinasalubong natin yung hirap kasi alam natin ito yung magpapatibay sa atin. Because that is the way when we obey the scripture. Sa umpisa, it might be difficult. But when we get the hang of it, sabi nga ng Panginoon, my commands are not burdensome. And I will bless those who obey me. Ang ganda po ng pangako ng Panginoon doon sa mga sumusunod sa Kanya. Kaya nga po yan tinuturo natin sa ating simbahan. Kailangan maging malapit ang tao kay Hesus Kristo. Dahil yan po ang magbibigay ng pagbabago sa tao ngayon. At since na may kinabang siya. Marami po akong kilalang Kristiyano ang titigas ng ulo, ang hilig magpalusot. Bakit hindi mo nagawa lahat na sinisi, hindi sinisi ang sarili? At hindi nila ina-admit kasalanan yun. Because when you make a commitment, katulad nga po, di ba, anong sabi, cost of discipleship, you give up your life. Yun po yun eh. Ang kadalasan sasabihin sa akin ng mga Krisyado, ang dami ko pong project, ang dami ko pong deadline. Oo, ang dami nga. Bakit dumami yan? Kasi nagbabad ka sa entertainment, nagbabad ka sa social media, nagbabad ka sa kwentuhan, nagbabad ka sa mga bagay na unproductive. Tapos ngayon, nagka-cram ka. Dahil hindi yun ang gawain ng Panginoon. Tuturuan ka ng Panginoon na gawin mo as early as possible yung mga tasks mo para chill ka na lang. Yun po yung tinuro sa akin, disiplina ng Panginoon. Nung ako po ay nasa kolehiyo. Kaya nga po hindi ako natataranta when the finals comes because normally kapag meron pong tawag dito, you waive your finals exam because you have a very good score during your prelims and midterms, 'di ba? Exempted ka na. I do my work in the beginning. I don't have the money to buy a book during that time. And so I would borrow the books of my friends and I will read in advance because I was born into poverty. Cannot buy a book. So pag meron ka talagang desire, wala kang palusot. Hindi ka magkokonkak. It's just the lack of commitment, the lack of drive. Because you're not committed to be a disciple in the first place. So, ang ginagawa mo ngayon, pinapatong-patong mo pa yung kasalanan mo. Nagsinungaling ka na, nagpalusot ka pa. Naging rebelde ka pa. So, at saan ka dadamputin? Sa kangkungan. Ngayon po, nung nagtatrabaho ako, when I transition to work, nabitbit ko yung disiplina nung ako ay nasa kolehiyo. Hindi ako nandadaya doon sa trabahong ginagawa ko. I make a point na it's excellent. I normally do my work in advance. Ngayon po, patotoo ko sa inyo, ang trabaho ko po until end of August, technically tapos na siya. All my deliverables are ready and I'm just waiting for my boss to ask me
if I'm done and over with, because I am way ahead of my deadline. I'm 2 weeks ahead in terms of my work. Makikita rin po ng mga tiga-church, normally, I do my messages a quarter in advance so that they may be able to see it. And that is the example of Christ that I have seen. He would anticipate things before it happens. And so he would invest in intercession in a deeper and more profound prayers with God the Father. Dahil yun po yung iyong proactive way of living. Because you have been taught to obey all of His commands. Alam niyo po, pag sinunod niyo ang salita ng Diyos, all of the things that bothers you today, because of your sinful nature of procrastination, it will stop. And your level of excellence will definitely be at that level. At hindi ka takot na magutom because you have overcome that. Ang patotoo ko po sa inyo, my family never experienced na wala na silang kakainin. We always have enough sa fridge. My family never experienced the bankruptness of emotions because we actually deposit in our emotional bank so that when we actually need to withdraw from our emotional bank, then we are ready. So with that in mind, let's bow down our heads and close our eyes in prayer. Hallelujah. Sa mga hindi po nagpapadisipulo and you are actually a believer, I would like to encourage you. Start. Decide. Be a disciple of Christ. At kung ikaw ay part ng ating simbahan and you are ready to be a disciple of Jesus, kung nasaan man daughter church ka, if you are elsewhere globally, you can reach out to us for as long as that you are ready to be disciple. Amazing. And for those who are disciples right now pero pasaway ka dun sa discipler mo, humingi ka ng tawad sa discipler mo. Make sure that you obey your discipler, especially in the things that he is commanding or she is commanding you, that Jesus has commanded them. Ihinto mo na yung pagiging pasaway mo bilang disipulo. Walang benepisyo sa iyo yun. There's no benefit according to the book of Timothy if you are going to make it difficult for the lives of your leaders. Remember, whatever you do to these people, you are doing to Christ. And you will reap what you have sown. Remember that. Remember that. Hallelujah. Lapit ka sa Panginoon for the next minute or two. And afterwards, we will close in prayer. Panginoon, maraming salamat. Kayo po ang magbigay sa amin, Panginoon, ng grasya upang kami, Panginoon, ay maging maayos na mga disipulo. Maging maayos na mga disciples, spiritual parents as well. And I pray in the mighty name of Jesus na ang aming simbahan will be a strong discipling church
na hindi namin palalagpasin, Panginoon, ng kasalanan. We will confront it. And we will not also, Lord God, stop encouraging people by celebrating their obedience, Lord God, and acknowledging them in the midst of people. Because you would want us to celebrate that in the first place, O Lord God. Because you are a God of victory. Alam po namin na walang imposible sa iyo. Kung ang patay nga, Panginoon, ay binuhay mo, ang bulag ay nakakita, ang lumpo ay lumakad. Ano pa nga po ba ang imposible? Alam ko po, Panginoon, na yung mga nakikinig sa mensaheng ito, naranasan nila ang mirakulo mo. Ngunit kadalasan, kapag hindi kami nagpapasakop sa iyong pag-ibig, ang dali namin makalimutan. Minsan na wala kaming trabaho, nagkatrabaho kami, Panginoon. Nung bago kami magkaroon ng trabaho, ang dami namin pinangako sa iyo. Ang dami naming sinabi. Ngunit nagkatrabaho kami, nakalimutan na namin lahat ng mga pinagsasabi namin. Dahil ginagawa ka namin, Panginoong Diyos na utusan. Hindi Diyos na tinatawag namin hari ng mga hari. Baguhin niyo po, Panginoon, ang ugali ng aming simbahan. Lalo na, Panginoon, kamag kami, Lord God, ay takot na harapin at i-confront ang kasalanan. Give us the boldness and the fearlessness, Panginoon, to act in accountability for each other. Because sabi niyo, it is our responsibility if we see somebody who is sinning, to encourage that believer to go back to you. At kung hindi siya makikinig, we bring a witness. At kung hindi pa rin siya makikinig, we will deliver this person to the elders of the church. I pray, Panginoon, that our church will put a smile on your face dahil kami po, Panginoon, ay nagpapasako sa iyo bilang mga disipulo. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan, again, maraming salamat po for joining us today. And we would like to encourage you, please do partake the virtual evangelist partners that we are actually seeking for. And we ask you to share the content that we have to the friends and families who are very, very close and dearest to you. So God bless you and keep you until next Sunday. We will finish off our series on discipleship. Goodbye for now.